Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, bagong testigo. Nako, karma na. Heto ang nagdidiin or magdidiin kay Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Guys, dami na. So mga kababayan, bago po natin i-play yung video, ito pasadahan muna natin itong si Senate President Tito Soto kasi nagyayabang po mga kababayan, no? Nagyayabang po si Soto, no? Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat. At eto nga mga kababayan, sabi po dito ni Senator Soto, I was elected Senate President in the middle of one of the largest controversies that challenged the Constitution. So, anong gusto mong iparating sa taong bayan? Ikaw ang pinakamagaling? Ha? Maybe ikaw ang pinakamagaling na tuta, Soto, no? Kasi alam naman po natin kung bakit ka po nilagay dyan. Sa kaligitnaan ng mga kontrobersiya. Dahil po ikaw ay kakampi nila at madali kang mautusan. Kung ano ang sabihin nila, yun ang gagawin mo. Diba? Kumbaga, hindi ka tataliwas, no? Sa mga ipapagawa nila sa iyo. Kaya ikaw ang pinili nila na maging Senate President during that time na sinasabi mong largest controversies that challenged the Constitution, no? Hindi ka po matalino. I mean, matalino ka, siyempre ginagamit mong utak mo para ka nga naman magkaganon, doon ka na pumanig. Diba? Pero kung hustisya po ang pag-uusapan mga kababayan, nagkaroon ba ng hustisya sa pamumuno ni Soto dyan po sa Senado? Parang wala naman no? Parang wala nangyari sa mga investigasyon mga kababayan. Parang gusto nyo nga kalimutan agad yung mga nangyaring mga anomalya, di ba? Parang gusto nyo kalimutan na lahat. Pero hindi po pwede yun mga kababayan, no? Kailangan po natin i-refresh palagi, no? Na talagang itong ginawa nila, ito po ay sabuatan mga kababayan. Okay? So ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto, pumiyok na mga kababayan. Ang isa pong netizen, sabi po dito ni John Abines, Remulla Brothers, maraming palpak. Pakinggan po natin kung paano sila pumalpak. Guys, dami na talagang palpak ng Remulla Brothers, no? Biruin mo, papaimbestigahan daw nila kung sino yung nagkalat ng fake news na namatay na o na-hospital si Boying. Pero hindi nila papaimbestigahan kung sino yung nag-attempt ng bribery ng 1 billion sa kanila. Correct mga kababayan, no? Bakit hindi nga nila pangalanan kung sino attempt ng isipin nyo government official sila. Dapat pangalanan po nila kung sino man po yung yung nag-alok sa kanilang 1 billion para tumahimik na. Sino kaya yan mga kababayan, no? Sino kaya yung personalidad na yan na nag-alok sa kanila ng 1 billion? Dapat pangalanan po nila yan, no? Para daw sila ay tumahimik. Kaya pong mga, di ba yung Blue Ribbon Committee magpapaimbestiga, dapat isali dyan si Boying Remulla at si DILG Secretary John Vic Remulla para malaman natin kung sino po yung magbabayad sa kanila, magbabribe sa kanila ng 1 billion para lang po sila ay tumahimik di umano, di ba? Dapat yung gawin yun ni Lacson sa pagbabalik po ng Blue Ribbon Committee. Ipatawag po ang dalawang Remulla at paaminin kung sino po yung nag-alok, no, ng 1 billion sa kanila para lang tumahimik at hindi na magsalita at hindi na mag-imbestiga patungkol po dito sa flood control scam na ito. Yari kayo, di ba? Diba parang may mali? Yung news na hospital siya, hindi niya pinapakita na talagang hindi siya na hospital. Ang tagal niya nagtago. Tapos ngayon,
sinabi nilang meron silang nagbabribe, ayaw nila i-reveal yung identity. I think as government officers, they are mandated or they are obliged to divulge the identity of those people who try to bribe them. Kasi kung sino yung nag-bribe, ibig sabihin, guilty yun. Hindi yun na yung huli nila. Grabe talaga mga Remulla Brothers, no? Parang ang hirap paniwalaan, parang pareho sa kanilang amo, parang bangag. Ayon kay June Abines, So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga karibin natin dahil papasadahan din po natin itong video ito. Sabi po dito, bagong testigo magdidiin kay Martin Romualdez sa flood control project. Ito, General Macanas, pasok. Dating Speaker Martin Romualdez sa mga Diskaya. Delikado ito. Sisiyasatin ng Senate Blue Ribbon Committee ang report na bumili ng house and lot sa exclusive village sa Makati City si dating Speaker Martin Romualdez gamit ang pangalan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ito, post. Ito ang sabi ni Lacson, bakit ganon ang koneksyon para pagtiwalaan mo yung isang kontraktor na nasasangkot sa sinasabi ko na ito? 207.5 billion na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung mayroong koneksyon, dapat maliwanagan natin kung bakit ganon kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house in lot sa isang sikat na subdivision sa Makati City. Yon ang pahayag ni Senator Lacson. So ito yung article ng Abante. Ping Lacson, ilalabas testigo. Curly and Sara Diskaya front ni Martin Romualdez property. Ihaharap ni Senate President pro tempore Pampilo Ping Lacson ang isang testigo sa Lunes, January 19, upang magbigay ng detalye hinggil sa binili umanong property ni Romualdez sa Makati gamit ang pangalan ng mag-asawang Diskaya. Ito ang sabi ni Lacson, this is a good development. Aabangan natin ito. Actually, merong testigo, kaya nga pinapa-arrange ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya mismo yung magsabi ng mga detalye. Aniya, layunin ng investigasyon na maliwanagan kung bakit ipinagkatiwala ni Romualdez sa mga Diskaya ang pagbili ng mamahaling property sa Makati City. Nang tanungin kung magkano ang binayad sa pagbili ng nasabing property, sinabi ni Lacson na ang dating may-ari ang pinagpasya kung magkano niya ito ibebenta kay Romualdez. Name your price ang usapan. Gusto nating maliwanagan kung magkano talaga nagkabintahan. Nilinaw naman ng senador na bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy, hindi niya, ito na naman problema, hindi niya ipapatawag si Romualdez maliban na lamang kung pumayag si Speaker Faustino D. III na paharapin ang Leyte Sulod. Sinabon din ni Lacson si Senator Amy Marcos na dumalo sa hearing upang mailhad niya ang mga nalalaman tungkol sa pinsan niyang si Romualdez. Itinanggi naman ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado ang aligasyon na nakipagkita ito sa mag-asawang Diskaya upang gamitin bilang front sa pagbili ng bahay sa Makati City. Sinabi ni Attorney Ade Fajardo
abogado at tagapagsalita ni Romualdez, na walang alam ang kanyang kliyente sa sinasabing transaksyon. Representative Romualdez has not met with the Diskaya and has only heard of them based on what is being said in media reports. As such, the claim in the report about using the Diskayas as front in the property purchase is outright baseless. Ipinaalala rin ng abogado ang testimony ni Curly Diskaya sa pagdinig sa Kamara Representative noong September 2025 kung saan sinabi nito na gusto ko lang pong linawin na wala po akong diretsang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Romualdez. Ito na. Medyo mas exciting na ito kung totoo itong testigo na sinasabi ni Senator Lacson na magbibiin kay Romualdez. At least, mawawala yung speculation na prinoprotektahan niya si Romualdez. Kasi nung una, kaya nawalan ng gana ang ibang mamamayan nung lumabas si Orly Gutesa, imbes na tutukan na ni Lacson yung mga sinasabi ni Gutesa, follow the lead, the evidence, wala, kini-question niya ang credibility ni Gutesa. Kaya ako personally na turn off ako kay Senator Lacson, the way he handles Orly Gutesa. Ngayon, hindi na natin malaman na saan si Gutesa. Buhay pa ba? Kung buhay, sino ang may hawak sa kanya? Sayang yung kay Gutesa. Sinasabi ni Senator Lacson na malakas daw sana ang ebidensya kay Romualdez kung nagpakita si Gutesa sa DOJ. Wala nang tiwala yung tao sa DOJ. So, sayang si Gutesa. Ito ngayon, pakinggan natin, i-monitor natin January 19, itong testigo na magsasabi na si Romualdez ginamit lang niyang front ang mag-asawang Diskaya para makabili ng Sana ma-develop itong lead na ito kasi kailangan talagang may managot Saldico and Romualdez. Si Saldico, nandyan na yung warrant of arrest. It's just a matter of time na maaresto, mapabalik sa bansa, mapakulong. Magkakaroon na ng hustisya kung mapakulong nila si Saldico. Tanong, alam ba nila na saan si Saldico? Kaya ba nilang pabalikin at kulong dito? Tuntok sa pa. So dito ngayon, sa good development, sana magkaroon ng hindi nila, baka itong testigo nito, baka maging Gutesa na naman na biglang mawala at hindi na mahagila. Yung solar power project with Meralco. Nako, si Pangulong Marcos Jr. sa launching ceremony ng project, ipinagmamayabang niya ang proyektong ito. Ngayon, ginigipit na. Bakit? Dahil ba sa Cabral Files? Pakinggan natin ito resibong inilabas ni Congressman Libeste. Nandyan si Libeste, yung naka-block. Ladies and gentlemen, good morning. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Meralco, Terra Solar Philippines Inc., Solar Philippines New Energy Corporation, MGen Renewable Energy Inc., and other partners behind these projects. Your efforts have shown that we can forge ahead as key players in the world's energy revolution.
The Terra Solar Power Project is designed to address two critical challenges of our time: the surging demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. With an investment of over 200 billion pesos, this demonstrates confidence in the stakeholders, in our nation's potential, and our commitment to securing a stable, steady, reliable, and sustainable power supply. Once fully operational by 2027, this facility will deliver 3,500 megawatts peak of solar power to the Luzon grid, with 4,500 megawatt hour of energy storage. A 13-kilometer, 500 kilovolt transmission line will connect this project to the power grid, ensuring that clean energy reaches Filipino homes and businesses with efficiency. This project will energize over 2 million households and reduce carbon emissions by more than 4.3 million metric tons annually. So yun mga kabayan, huwag na po natin tapusin yung pagkasalita ni President Bongbong Marcos Jr. Ang gusto lang naman natin ito i-point out mga kabayan, alam po ng Presidente at siya pa mismo ipinagmalaki niya sa launching po ng kumpanya ni Congressman Leveste. Ipinagmalaki niya yung kumpanya mismo ni Congressman Leveste mga kabayan. Tapos ngayon ginigipit na nila. Di ba? Anong nangyari? O, sabi nga kanya ni General Macanas, maybe because of the Cabral files mga kabayan, no? Dahil walang Duterte na nakalagay sa Cabral files mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.